Of your dearly beloved Son, our Lord Jesus. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po yung kasama si Brother John Paul Balino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ang ating pong Divine Mercy Chaplet. Isama po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng ating mga intensyon at mga kahilingan sa mabathalang awa ng ating Panginoong Jesus. Simulan na po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of light flowed up our souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, Son, the Son of our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood,
soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakagandang hapon, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako po rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Avalino. At ngayon po ay kapistahan ng banal na awa, kaya happy feast day po sa ating pong lahat. No? Ngayon po ay kapistahan ng Divine Mercy. No? Ngayon pong ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At bago po tayo magpatuloy, ay batiin po muna natin ang lahat ng ating mga televiewers at lahat po ng ating mga kamag-anak, lalo tigit sila Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng ay ating binabati at lahat po ng mga lingkod, simbahan, diyan po sa katedral at sa dambana ng Inanalaging Saklolo. Ganon din ang ating mga kaparian sa buong diocese ng Cabanatuan sa pangunguna ng ating minamahal na obispo, si Bishop Prudencio Andaya. Yan. So, ngayon nga mga minamahal na kapatid ay kapistahan ng Divine Mercy. The Day of the Divine Mercy. So, kaya po kanina po ay
nagmisa doon sa ating Divine Mercy Prayer Garden. Kasama po ang lahat ng mga miyembro ng Divine Mercy Crusade sa ating pong diocese. At napakarami pong dumalo na mga tao na pumunta, nag-pilgrimage at dumalaw doon sa ating Divine Mercy Prayer Garden na matatagpuan nga po natin ito sa Barangay Atate, Palayan City. So sa mga bago pa lang po sa ating pong programa sa Divine Mercy Hour na nakikinig at nanonood ngayong hapon, kung hindi nyo pa po alam kung saan ang location ng ating pong Divine Mercy Prayer Garden, ito po ay matatagpuan papuntang City Hall po ng Palayan at gawing kanan. May arrow naman po, may mga direction naman po doon papunta sa Barangay Atate, Palayan City at makikita nyo po yung this way to the Divine Mercy Prayer Garden and 14 Stations of the Cross. So, pasyalan nyo po yung napakaganda po nating prayer garden doon po sa Barangay Atate, Palayan City. At lalo na yung mga may sakit, may mga karamdaman, may mga problema, at gustong dumulog sa mabathalang awa ng ating Panginoon, lahat ng kanilang mga suliranin na nararanasan sa kanila pong mga buhay, ay maaari po kayong pumunta at magtungo doon sa lugar na iyon, sa banal na lugar na iyon, sa ating Divine Mercy Prayer Garden. Lagi pong open yung ating pong Divine Mercy Prayer Garden, hindi lang po tuwing araw ng linggo, Monday to Saturday po ay bukas, no? Simula alas 6 po ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi, no, yung ating pong Divine Mercy Prayer Garden, dahil may caretaker naman po na nangangasiwa doon sa ating pong prayer garden. Kaya anytime, feel free to visit our Divine Mercy Prayer Garden. At napakarami na pong himala at pagbabago ng buhay, lahat po ng nakapasyal doon po sa ating prayer garden. Marami na pong mga miracles na ginawa ang Panginoon doon sa pamamagitan po ng ating pangapanalangin at sa intercession ni Santa Faustina Kowalska, ang ating pong Divine Mercy Patron Saint. Oo, ang nag-propagate ng ating Divine Mercy Devotion, si Saint Maria Faustina Kowalska, na isang Polish nun. No? Kaya napakaganda pong tumungo doon, very holy ang ating pong lugar. At syempre ay makasama rin po natin doon. Makikita nyo po ang imahen ni Santa Faustina, ni Mama Mary, Our Lady of Guadalupe, at ganun din ang ating Divine Mercy image, doon sa gitna ng altar, ng chapel ng Divine Mercy. No? At syempre nandun po si Saint John Paul II. Ayan, ay nandoon din sa imahe do sa altar. Pagpasok nyo pa lang, pagka pumunta kayo doon sa Divine Mercy Prayer Garden, ay po pwede kayong pumanik din doon sa hill, no, na nandun po yung image ng Divine Mercy. At pasyalan nyo po yan, lalo na pagka hindi na ganito masyadong mainit, pagka papahapon na, papalubog ang araw, ay masarap pong pumasyal po doon. Very solemn, very serene ang place na pwede kayong manalangin, napakatahimik ng lugar. Kaya pwede po kayong pumasyal, isama nyo po inyong buong pamilya sa Divine Mercy Prayer Garden, doon po sa Barangay Atate, Palayan City. So, lalo na ngayon, kapistahan ng banal na awa, ay wag pong lilipas ang araw na ito na kayo po ay hindi makakapasyal doon sa Divine Mercy Prayer Garden. At doon sa ating katedral at sa mga simbahan, may imahen din po ng Divine Mercy. Pwede po kayo doon humawak, magdasal, at idalangin nyo sa batalang awa ng Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan. Kasi po, ngayon pong kapistahan po niya ay nakabukas ang langit, no? Ibig sabihin po ng lahat ng ating mga request, lahat ng ating mga panalangin ay kanyang diringgin. Yan po ay nasa kanyang pangako na binitiwan na lahat ng ating ipapanalangin sa kanya sa pamagitan ng ating pagdedebosyon sa mabathalang awa
ay diringgin ng Panginoong Hesukristo. No? So napakagandang pagdiriwang ang ating pong Divine Mercy Feast Day ngayong araw na ito. No, kaya happy feast day po sa lahat ng taga-pakinig, taga-panood sa ating pong programa na Divine Mercy Hour dito sa DWJJ sa Cab TV, no? Kaya napakaganda na ating pong sama-samang ipagdiwang araw na ito. Bagamat ang ating Santo Papa Francisco ay namayapa, no? Alam nyo, si Pope John Paul II, kung natatandaan po ninyo, sa panahon ding ganito, siya ay namayapa. Divine Mercy Sunday po siya nang namatay. No? Ngayon din, itong panahon din ng muling pagkabuhay, pinatapos lamang yata ng Santo Papa Francisco ni Pope Francis yung Holy Week. At nag-celebrate pa siya ng Easter Sunday, no? Kaya siya nag-urbi at urbi blessing pa. No? Yun po yung kanyang huling araw ng paglilingkod sa ating pong simbahan. Kaya ipagdasal po natin ang ating mahal na Santo Papa Francisco, si Pope Francis, si Lolo Kiko, na nag-alay ng 12 taon sa kanyang papacy. No? At dinaluhan nga yung kanyang libing, no? Sa kanyang burol pa lang, nandun na yung mga kardinal, ay dinaluhan ng mga head of state yung kanyang libing kahapon, no, sa St. Peter's Basilica, no. Dinaluhan yung kanyang funeral mass, yung requiem mass na tinatawag, ng napakarami pong pari, maraming obispo, ng lahat ng mga kardinal at mga presidente, hari, ng mga monarch at lahat ng head of state doon po sa Vatican City. Na nagpunta po doon. Napanood nyo naman po siguro sa social media at saka sa telebisyon, no? Yung pong pangyayari na ito. Na nabigla rin, pare-parehas po tayo na yun na kanyang urbi at urbi blessing at yung pagpapakita niya sa mga tao nung Easter Sunday last week ay si Pope Francis, yun na pala kanyang huling sandali ng buhay niya. No? Kasi nakita nga natin, although siya ay nakarecover sa kanyang double pneumonia na karamdaman, dahil alam nga po natin na nag-iisa na lang po yung baga ng ating Santo Papa. Dahil nga nung bata pa siya, ay tinanggalan na siya ng baga. Dahil nga sa komplikasyon din ng pneumonia. No? At ngayon, sa kanyang 88 years old na po kasi ang ating Santo Papa Francisco, ay maaaring siya po ay nagka-stroke daw. Yung kanyang medical certificate, yung kanyang death certificate, ang sabi po ng mga doktor doon, siya ay nagka-stroke, nagka-coma, no? Nung siya ay kumain pa daw po siya ng hapunan, no? Nung Easter Sunday na iyon, at tuloy-tuloy na nga siya ang namayapa na. Very peaceful death yung pangyayari na yon sa naging buhay, pagkamatay ng ating Santo Papa. At itinaon niya nga na natapos yung mga pagdiriwang ng Holy Week at ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, bago siya bumalik sa tahanan ng Panginoong Diyos. No? So ipagdasal natin sa pagkakataon na ito, sa kapistahan ng Divine Mercy sa araw na ito, ang kaluluwa ni Pope Francis. No? Sa ngayon, ang mga kardinal ay tayo sa buong simbahang Katolika ay nasa estado na ng pagluluksa pa din sa pagyao ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Nasa Novendiales na tayo. Ibig sabihin yon ay 9 na araw na pagluluksa, no, sa pagyao ng ating Santo Papa. At pagkatapos po nitong mga pagluluksa na ito, mga panalangin ng retreat na ito na ginagawa ng mga kardinal, ng representative po na sa iba-ibang lugar dito sa ating mundo, ay nasa Vatican City na po sila. At sila po ay after po nitong morning na ito, ay day of mourning, ay magkakaroon nga sila ng tinatawag na conclave. Ano ibig sabihin ng conclave?
ang pag-i-elect ng bagong Santo Papa. No? Yun po yung pagkayari po ng Day of Mourning, yung ating Novendiales na tinatawag, yun nga ay isasagawa na ng mga kardinal yung botohan. No? Hindi po agad-agad sa pagkamatay ng Santo Papa, hindi po agad-agad na magbobotohan. Ito po ay pag-uusapan pa ng College of Cardinals, no? Nila Cardinal Batista Re, no? Yung siya po ang Dean of the College of Cardinals, yung pong cardinal kung saan siya po yung nagmisa dun sa libing ni Pope Francis. Yan po yung Dean of the College of Cardinal na si Giovanni Battista Re na cardinal, na siya po ang dean. Siya po ang namamahala sa lahat ng mga cardinal. Sila po ang mag-i-schedule kung kailan ang conclave na gagawin ng mga cardinal, no? After ng Novendiales. No? Ibig sabihin, ng 9 na araw na pagluluksa after the death of the Pope. So yun po, inihahanda na yung isasagawang conclave, no? May paghahanda po kasi yan, hindi basta-basta. At sabi nga po ng CBCP ay iwasan po natin na magtukoy ng mga kardinal na mga papabili, yung mga sinasabing ganon, na hindi po, ang conclave po ay hindi katulad ng election po natin na merong tarpaulin, merong pong pasiklaban, merong nominees, no? Hindi po ganon ang conclave ng simbahang katolika, no? Ito po'y banal at ang Diyos ang talagang pumipili kung sino ang kanyang pipiliin. Katulad po nung nakaraan, no? Nung namatay po ay nung nag-resign si Pope Benedict XVI, no? Yung humalili kay Pope John Paul II, di po ba? Nung nag-resign siya, hindi naman natin inaasahan. Hindi naman sikat si Pope Francis, si Jorge Mario Bergoglio ng Argentina, hindi po ba? Hindi hinala nga siya doon sa listahan ng mga papabiling binabanggit sa media. Pero siya yung lumabas doon sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Di ba? Hindi na natin narinig yung kanyang pangalan na matunog na papabili o yung siyang tinutukoy nating sikat na mga kardinal. Pero siya po ang na-elect na Santo Papa. So, hindi natin inaasahan yun. So, ganun din marahil yung ating pong ipanalangin na dapat natin isagawa. Huwag tayong sabihin natin na, ay, magaling si Cardinal Tagle, magaling si Cardinal David, magaling yung mga Pilipinong cardinal natin, sana sila maging Santo Papa. Although, we are hoping na sana nga ay magkaroon na ng Santo Papang Pilipino. At yun, sila Cardinal Tagle, yan, isa sa mga matutunog na pinapangalanan ng media. Pero hindi, no? Sabi nga, hindi ganoon ang eleksyon ng kardinal, no? Sa pagpili ng bagong Santo Papa ay ang Holy Spirit, ang Panginoon Diyos, ang pumipili talaga nung magiging kahalili na Santo Papa. Siya po ang magiging 267th Pope, kasi 266 na po si Pope Francis, no? Kaya yung pong mai-elect nila sa conclave sa mga darating na araw, maybe sa May, no? Baka 3rd week of May or 2nd week of May after the Novendiales ay sasagawa na po ng mga kardinal yung kanilang tungkulin. Isa sa obligasyon po nila yan, na dahil sa kanila po manggagaling yung susunod na Santo Papa. At hindi po lahat ng kardinal ay po pwedeng bumoto, no? May mga cardinal electors po. At sabi nga doon sa mga nabasa kong mga articles, 110 doon sa mga cardinal ay si Pope Francis po ang nagtalaga na maging cardinal, no? 110 doon sa mga boboto ay si Pope Francis po ang nagtalaga, no? Ibig sabihin, 235 po kasi lahat ng cardinals. So, 110 po yung doon ay si Pope Francis po ang nagtalaga bilang cardinal. Siya po yung namili na maging cardinal, no? At yung the rest,
Sila po ay matatanda ng kardinal, mga 80 plus. So hindi na po sila po pwedeng bumoto ng Santo Papa. Kailangan 79 and below ang edad ng cardinal para siya ay makaboto bilang cardinal elector, no, doon sa conclave. So hindi po lahat 'yon ay siguro nasa 135 na lang daw, no, doon sa aking mga binabasang article tungkol sa conclave ang pupwedeng bumoto o bilang cardinal elector para sa pagpili ng 267th Pope ng Catholic Church, no? So, maghintay-hintay po tayo, manalangin po tayo, at iwasan na po nating parang nangangampanya dito sa conclave na ginagawa ng mga kardinal. Hayaan po natin ang Panginoong Diyos ang pumili nung ating bagong magiging Santo Papa, no? Magiging kahalili ni Pope Francis. So, yun nga po yung ating inaabangan o hinihintay sa ating pong darating na mga araw ng pagpili at paghirang ng Santo Papa. At sa ating ang pagbabalik after the station break ay isasagawa na po natin, ipapahayag na po natin yung ating mabuting balita, the Gospel for this Divine Mercy Sunday. So stay tuned lamang po sa ating pong after station break. Tayo po ay magbabalik para ating ipaliwanag, mag-reflect sa ating pong gospel for the Divine Mercy Sunday. So, magbabalik po tayo. Makalipas lamang po ang ating paalala. Ito po ang DWJJ sa East 84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Mag-Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timparado nga agong numanayunan pa'y ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti tadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father, I offer you. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako po rin po ang kasama si Brother John Paul Avalino. Tayo po ay nagpapasalamat sa DWJJ, sa ating pong kasama sa technical side kay Kuya Jason at kay Kuya Andrew sa kanilang pag-alalay, tulong technical. So mga minamahal na kapatid, dumako na po tayo sa ating pong mabuting balita ngayong ating pinagdiriwang ang kapistahan ng mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus o Divine Mercy. So tayo po ay dumako na sa pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid,
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kaniya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghan ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So napakaganda po ng ating pong ebanghelyo ngayon sa kapistahan ng mabathalang awa ng ating Panginoon o Divine Mercy Sunday. So kung ating bibigyan ng analysis, ito pong pagkakataon po na ito po yung pagkatapos na si Jesus ay muli nang nabuhay at siya'y nagpakitang muli sa kanyang mga alagad. Sa maraming beses, siya po ay nagpakita. Una-una pong beses na nagpakita ang Panginoon, magkatapos po niyang muling mabuhay kay Maria Magdalena. No, doon po sa yungib, doon sa puntod niya na pinaglibingan at nakita nga ng mga alagad. Last Sunday po ito, yung ebanghelyo na ito, yung aking binabanggit ngayon, na nakatupi yung mga tela o kayong lino doon sa libingan ni Jesus at yung kanyang libingan ay walang laman. Nakita ni Pedro at ng mga alagad na pumunta doon sa pinaglibingan nila kay Jesus. Nung after the crucifixion, after po na si Jesus ay maipako sa krus at mamatay. At doon sa libingan ni Joseph of Arimathea, no? Kaya, nung sila nagkakatipon na naman, doon sa pinagtataguan nga nila, kasi ang senaryo po dito, ang mga alagad at saka yung mga kasamang mga babaeng alagad katulad nila Maria Magdalena at ng ating mahal na inang Maria at sila Salome, yung pong mga ibang Maria doon, nakasama ni
ng mga apostoles, no, nila San Pedro, nila Juan, nila Santiago at ng ibang mga alagad ay natatakot sila. Nasa upper room po kasi sila, no? Natatakot sila, sila nagtatago dahil baka sila hulihin din katulad nung ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagtatago. Kaya nga nakapinid yung mga pinto, nakasara, nakakandado kasi baka sila'y pinaghahanap na ng mga sundalo, no, na sila ay tanungin o hanapin dahil nawala nga yung bangkay ni Jesus. Baka sila ay pagbintangan, sila ang nagnakaw ng bangkay ni Jesus, no? Dahil yun ang nakita nila kasi walang bangkay. So, syempre, mag-aalala sila Poncio Pilato doon dahil nga si Poncio Pilato ang nagpapatay sa ating Panginoong Yesus. Ipahahanap sigurado ng mga Hudyo yung bangkay ng ating Panginoong Yesus. Ngunit hindi nga nila naunawaan na dapat na muling mabuhay ang ating Panginoong Yesus. Ano ba ang sinasabi sa atin ng mabuting balita na ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Kasi nga, kung hindi nyo napansin, dito sa Ebanghelyo po natin, laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung pagkatapos niya pong muling mabuhay, lagi po ito, naririnig po natin yan, ano? Sumainyo ang kapayapaan. No? Bakit laging yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pambungad, sa kanyang pagbati sa ating mga alagad, no, ng ating Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, huwag kayong mabahala. No? Huwag kayong mabahala. Maging payapa tayo. No? Kasi baka ang iniisip ng kanyang mga alagad ay baka pagbuntunan tayo ng ating Panginoong Yesus. Baka sisihin tayo ng ating Panginoong Yesus. No? Dahil nga iniwan natin siya nung siya ay naghihirap. Baka sisihin tayo. So, hindi gano'n ang Panginoon. Kaya lagi niya sinasabi, kung ano ang inyong iniisip, tigilan ninyo. No? Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad, kaya niya laging sinasabi sa atin, sumainyo ang kapayapaan. Kapayapaan ang hatid ng ating Panginoong Jesus. No? Kasi baka yun ang iniisip nga nila na naguguluhan sila, no, sa pangyayari, napakabilis sa mga pangyayari, no? Dahil nga si Jesus ay dinakip, hinuli, no? Pinarusahan at pinatay, no? Yun po yung senaryo dito, kaya sila ay takot na takot, no? Kaya nga gano'n na lamang ang kanilang pananabik at pagkagalak nang nakita nila ang ating Panginoong Yesus na muling nabuhay. Dahil si Jesus ay hindi na, ala na siyang katawang lupa. No? At nakikita nila ang Panginoong Yesus, nahahawakan nila ang Panginoong Yesus, pero ang katawan ni Jesus ay tumatagos na, no, sa mga dingding. No? Sabi nga dito sa Ebanghelyo, ay nakapinid ang mga pinto, pero si Jesus ay nakapapasok. Ibig sabihin, tumatagos na siya, no? Doon sa mga pintuan, sa mga dingding. Ibig sabihin, may kapangyarihan na ang Panginoon dahil nga siya ay muli nang nabuhay, no? So, nagtagumpay siya sa kamatayan, no? So, yun yung kanyang kapangyarihan. So, yung siya ay hindi na kabilang dito sa mundo na ito. Spiritual being na ang Panginoon, no? Siya ay tumatagos na sa mga dingding, sa mga bintana, sa mga pintuan, kahit nakasarado ito. So yun po, yung isa sa makita nating kababalaghan na naipamalas ng ating pong Panginoong Jesus, no? Ano pa? Mapapansin natin dito, nung time na ito, wala si Tomas. Kaya nga tinawag si Tomas na Doubting Thomas, no? Ibig sabihin, Doubting Thomas, yung hindi agad siya naniwala. Si Santo Tomas, hindi agad siya naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Ang kanyang motto sa kanyang buhay ay to see is to believe. No? To see is to believe. Minsan, mga kapatid, ganun din tayo. No? Lagi-lagi na pag nakita lang natin ang isang bagay, tsaka lang tayo naniniwala. No?
To see is to believe. Marahil ganito din ang ating ugali katulad ni Santo Tomas. No? To see is to believe. So, may mga ganun tendency tayo sa ating pag-uugali. No? Pero sa mata ng ating pananampalataya, kailangan tayo naniniwala, no, sa ating Panginoon. Pagtiwalaan natin siya. Kaya nga ano ang sabi niya dito, no, ng ating Panginoon? Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon yung mga alagad at kasama na nila si Tomas. So ganun pa din, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok na naman si Jesus at tumayo sa gitna nila. No? Sabi na naman niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Kaya nga ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Ano sabi ni Jesus? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Kaya tayong lahat mga kapatid na hindi nakasaksi sa pangyayari na ito, ni hindi natin nakita ang ating Panginoong Jesus face to face. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapapalad tayong lahat na naniniwala kahit hindi natin siya nakita. Kaya mapapalad tayo mga kapatid. Tayong lahat na naniniwala kay Jesus, tayo'y mapapalad dahil nga hindi naman natin siya nakita. Ngunit tayo ay naniniwala, nananampalataya sa kanyang kapangyarihan. So, yun po mga kapatid ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. No? Huwag tayong tumulad kay Tomas na nagdududa. Ang tagal-tagal na nilang kasama ang ating Panginoong Yesus, no? Halos 3 years nilang nakasama ang Panginoong Yesus. 'Di ba? Doon sa way to Emmaus, nung sila ay papunta din sa Emmaus, ano? Sinabayan sila ng Panginoon, ngunit hindi na nila naman nakilala ang Panginoon. Ganon din dito, no? Hindi na-acknowledge ni Tomas yung presence ni Jesus. Yung kanyang kasi syempre iba na yung itsura niya, no? Dahil nga siya ay spiritual being na, no? Hindi nakilala ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. No? Kaya gano'n na lamang yung kanilang kagalakan nung nakilala na nila ulit si Jesus. Nang siya nga ay tunay na muli nang nabuhay. So yun, no? Ano ang aral na mapupulot natin dito sa Ebanghelyo na ating nakita at narinig ngayon, no? Mga kapatid. So, dalawa ang pinupunto sa atin ng Panginoon dito. Kung makikita natin at mapapansin itong gospel natin ngayon, mga kapatid, ay may dalawang lesson na tayo dapat na matutunan ngayong Divine Mercy Sunday. Una, na tayo ay manampalataya kahit na hindi natin nakita ang Panginoon. Yun, dapat tayo ay constant believer kahit na tayo ay hindi natin siya nasilayan, hindi natin siya nakasama. Magtiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. At kung mapapansin natin dito sa gospel natin ngayon, bakit kaya si Jesus? Sabi ko nga, siya ay supernatural being na tumatagos sa mga dingding, tumatagos sa mga pintuan. Siya po'y embodied spirit na siya, no? Resurrected body na siya, may kapangyarihan na siya, no? Bakit kaya hindi pa rin naalis? Hindi niyo po ba napansin yon? Hindi pa rin naalis yung kanyang mga sugat sa kanyang pagkapako sa krus. Kung titingnan natin ang imahe ng Divine Mercy, no? Pakita natin yung imahe ng Divine Mercy. So pag nakita natin yung imahe ng Divine Mercy, ano yung makikita natin? Di po ba? Yung Divine Mercy ay may hawak po niya yung kanyang dibdib. Ayan, no? Makita natin yung imahe ng Divine Mercy. Hawak-hawak niya yung kanyang dibdib at may tanda ng pagpapala. So yan yung imahe ng Divine Mercy, no? Nakikita natin sa ating screen ngayon.
Bakit kaya ang Panginoong Hesus, kung titingnan natin at i-analyze natin dito sa imahe na ito, ay nandun pa rin yung sugat ng kanyang pagkapako, no, sa krus. At saka yung na lumalabas na liwanag niya sa kanyang dibdib, yung dugo at tubig na dumaloy sa kanyang puso, sa kanyang tagiliran, no? Yan po yung nakikita natin dito ngayon. Bakit ganun pa din? Hindi pa rin inaalis ng Panginoon. Sabi ko nga, ang Diyos makapangyarihan na. Bakit nandiyan pa rin yung kanyang mga sugat? Ibig sabihin po nun, si Jesus, ipinakikita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Sa kabila ng pangyayari sa kanyang buhay, sa kabila ng pinagtaksilan siya ng kanyang mga alagad. No? Minahal pa rin tayo ng Diyos. Sinaktan man natin siya, patuloy pa ring nagmamahal ang Diyos. Hindi niya binura yung marka ng sugat ng kanyang pagkakapako dahil nga yun ang tanda na kahit na ano ang gawin nyo sa akin, mahal ko pa rin kayo. Kahit na ito, may mga marka ng pagkapako ang aking katawan, no? Mahal ko pa rin kayo. Pumayapa kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang ibig sabihin ng divine mercy. Kaya nga, mabathalang awa ng Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Sa kabila ng nangyari sa Biyernes Santo, sa kabila ng pagtataksil ng mga alagad, sa kabila ng pagtataksil natin sa Kanya, pagtalikod natin sa Kanya, at kung minsan, hindi natin siya pinipili sa ating buhay, no? Bilang mga tagasunod niya, no? So, yun yung nakita nating imahen ngayon. Ang Panginoon ay handa pa ring mag-alay paulit-ulit ng kanyang sariling buhay, no? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ganun na lamang kamahal tayo ng Diyos, no? Patuloy tayong minamahal ng Diyos sa kabila ng mga sugat na ibinigay natin sa Kanya, no? Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Ganun tayo kinaawaan ng Diyos. Kaya nga walang hanggan yung kanyang awa sa atin, no? Yan yung divine mercy na ating sinusundan at ating tinitingnan ngayon. Siyan si Jesus na ating Panginoon. Buti na lang, ganyan ang Panginoon. Hindi tayo binabalikan, sa lahat ng ating ginagawang kasamaan sa Kanya, no? Kaya kailangan patuloy tayong manalangin sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya dahil patuloy tayong kinaaawaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa Kanyang, no? Kasi kung minsan pinagpapalit natin yung kanyang awa at biyaya. Sa kabila ng kanyang awa at biyaya sa atin, mas minsan pinipili pa rin nating maging masama. No, ganun ang tao, walang kasiyahan. Kaya sinasabi pa rin sa atin ng Diyos, pumayapa ka, no? Sumainyo ang kapayapaan. At patuloy kitang mamahalin, pagpapalain sa kabila ng lahat. Kahit makasalanan ka, patuloy kitang bibiyayaan dahil sa pag-ibig ko sa iyo. Kaya nandito pa rin ang mga sugat ko na ito, sabi ng ating Panginoong Hesus. No, ipasok mo yung kamay mo. Maniwala ka na. Huwag ka nang mag-alinlangan na ako'y mulingan na buhay. Maniwala ka na ako'y totoo. Yan ang sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang imahe na ito ng divine mercy. Patuloy tayong kinahahabagan, kinaawaan ng Diyos. So yun, yung makikita nating aral dito sa divine mercy, no? Yan yun, no? Kaya napakaganda na tingnan yung imahe na iyon. Sana sa inyong mga bahay may imahe din kayo ng divine mercy katulad nung pinakita ko sa inyo, no? Para constant reminder yun ng ating Panginoong Hesus na patuloy tayong magdasal, manalangin,
manalig sa Kanya. Dahil lahat ng ating ginagawa, sa dami ng ating mga kasalanan sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong binibiyayaan at kinaaawaan. No? Pangalawa na aral ng Divine Mercy, sa kabila ng ating pagiging marupok, patuloy pa rin tayong inaaruga at kinakalinga ng Diyos. Tandaan po natin kahit na ano ang kailangan natin, patuloy tayong hinihintay lang ng Diyos na tumawag sa Kanya. No? Laging bukas ang kamay ng Diyos para tayo'y kalingain, patawarin, at mahalin. Yan ang Panginoon. Yan ang Divine Mercy. Sa dami, kasi kumisan hindi na tayo nagkukumpisal. Kasi nga, iniisip natin, baka hindi na tayo mapatawad ng Diyos. Sa dami, katakot-takot na paulit-ulit na lang nating pagkakasala, natatakot na tayo sa Diyos na humarap sa Kanya. No? Dahil sa dami ng kasalanang paulit-ulit nating ginagawa, baka sabihin natin sa ating sarili na baka hindi na ako mapatawad ng Diyos sa dami ng aking kasalanan. Tandaan natin, mas malaki at malawak ang pag-ibig at awa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin yun mga kapatid. Ulitin ko, mas malaki ang awa at pagmamahal ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya huwag na huwag tayong hindi lalapit sa Kanya. Huwag na huwag tayong hindi pupunta sa Kanya. Kasi kuminsan natatakot nga tayo, nahihiya tayo sa Kanya. Dahil nga tayo ay para bang sa kasalanan natin tayo nakatingin Nawawala na yung focus natin sa Kanya, sa Kanyang awa. Tandaan po natin yun, no? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi siya tayo pababayaan. Kaya yung Kanyang pag-ibig, yun ang nakikita natin dito. Tingnan mo, tinalikuran na siya ng Kanyang mga alagad. Ngunit patuloy pa rin siyang bumabalik, nagpapakita sa Kanyang mga alagad. No? Pinagtaksila na siya, no? Tinalikuran na siya, no? Hindi siya sinamahan, pinatuwa pa siya. Lalo na si Pedro, gaano kasakit yun, na ikaw kasama mo, ginawa mong apostoles, tapos sa kagipitan pala, nung dinakip ka na, tinakbuhan ka na. No? Iniwanan ka na sa ere. No? Gaano kasakit yun? Mga kaibigan mo, nang hinuli ka, tinalikuran ka na. Gaano kasakit yun? Pero hindi na inisa-isa ng Panginoong Hesus yun, yung ginawa sa Kanya. Ang una niyang bungad, sumainyo ang kapayapaan. Yun ang agad-agad niyang sinasabi. Kalimutan na natin yun. Tapos na yun. Move on. Yun ang sinasabi lagi ng Panginoon sa atin. Mag-move on tayo. Huwag tayong manatili sa Biyernes Santo. Huwag tayong manatili doon. Oo, nagkasala tayo sa Panginoong Yesus. Ngunit hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung kabutihan sa ating mga puso. Yun ang tinitingnan niya. Hindi siya mapagtunton kung ano yung kasalanang ginagawa mo. Hindi niya na tinitingnan yun, mga kapatid. Ang tinitingnan niya ay ang kabutihan ng ating mga puso. Ganun niya tayo iniintindi at inuunawa parati. Ganun kalawak ang pagmamahal at awa ng ating Diyos. Kaya nga siya divine mercy No? Kaya nga napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon sa kapistahan ng divine mercy sa araw na ito. No? Na natuklasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Tayo manalangin mga kapatid sa ating pong pagtatapos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang divine mercy, Ikaw ang mabathalang awa. Panginoon, kasiyahan mo kami ng iyong pagpapala, ng iyong kabutihan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Patawad po, Panginoon,
sa lahat ng aming mga pagkakasalang patuloy na aming nagawa. Nawa, Panginoon, Ikaw ang manguna sa aming buhay. Ikaw ang magpala sa amin. Patuloy mo kaming kahabagan at kaawaan sa bawat sandali ng aming buhay. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid, sa pagsama ninyo sa loob na naman ng isang oras, no? Time na naman. Kaya sana po ay palagi tayong manalangin sa Divine Mercy, ano? Kaya kailangan ibigay natin yung ating sarili, maglingkod tayo sa Kanya, no? At laging gumawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Kasi yun po ang laging sinasabi sa atin ng Divine Mercy. No? Ipagdasal din po natin ang kaluluwa ni Pope Francis na yumao na sa mundong ito at ipanalangin natin ang ating simbahan na makapili na ng kahalili ni Pope Francis. At kung sino man po yung magiging kahalili ni Pope Francis among the cardinals na mananalo sa tulong at awa ng ating Panginoon, kung sino man po iyon, nahihirangin ng banal na espiritu ng Panginoong Diyos na magiging kapalit ni Pope Francis, magiging kahalili niya, ay ating ipagdasal, patuloy na ipanalangin sa Divine Mercy dahil kailangan niya iyon. Bigyan siya ng lakas, bigyan siya ng katalinuhan na pamunuan ng ating simbahan. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa Divine Mercy Hour. Ito po, si Brother John Paul Valino. Magkita-kita po tayo sa susunod po na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lamang sa Divine Mercy Hour. So, God bless po sa inyo pong lahat. Ito po ang DWJJ sa East 84. Dahil sa Tolentino Law, pinaglaban ni Senador Tolentino ang West Philippine Sea para sa Pilipinas. Number 61 sa balota, Tol Tolentino, Senador. Political ad paid for Francis Tolentino, Tolentino East Tagaytay, paid by George Yong, 553 Herrera Street, Tondo, Manila. Sa ulo ng mga balita!